Magandang umaga mga ka-Avos! Ako nga pala si Jaiden Bato. At ako naman po pala si Anne Margaret David. At ngayon ay nababalita kami mula sa Rizal High School. Off to the finals, balitang sports daw ang hanap nyo. Nandito si Padilla upang ibahagi sa atin ang latest news. Padilla? Off to the finals. The League of San Miguel Berman's winning moment as they finally eliminate Barangay Ginebra in Game 7 of the PBA Season 49 Philippines Cup semi-finals at the Smart Arena Coliseum last Wednesday. Mga ka-Avos, may payong na kayo? Kung wala pa ay maghanda na. Dahil magsisimula na ang tag-ulan. Nandito si Benedict Josay magbabahagi ng weather forecast. Benedict? Maraming salamat David at Bato. Ayon sa pag-asa, para sa araw na ito ay makakaranas tayo ng malalakas na pagulan at malalakas na ulog at thunderstorm sa umaga hanggang tanghali. At dahil doon ay pinasuspindido ang lahat ng antas sa Metro Manila hanggang makalis ang bagyong hinati sa PIR. At para malaman natin ang lagay ng mga talenta ay nandoon si Elena para mag-interview ng ilang tao para dito. Narito tayo upang interviewin ang isang estudyante tungkol sa kanyang karanasan tungkol sa isang malakas na ulan. Paano nakaka-apekto sa iyo ang malakas na ulan sa pagpasok? Kapag sobrang lakas po ng ulan, mas nakaka-apekto po sa akin yung pagdating sa transportation. Lalo na kapag malakas yung ulan, punuan po yung mga public vehicle. Kaya nahihirapan ako sumakay. May mga araw ba na hindi ka makapasok sa eskwelahan dahil sa malakas na pag-ulan? Sa case ko naman po is nakakapasok po ako kahit malakas yung ulan. Bumabaha ba sa iyong silid kapag malakas ang buhos ng ulan? As of now po, hindi ko pa naman po nararanasan na bumaha sa classroom namin. Maraming salamat tayo sa iyong pagsagot sa aking mga katanungan. Ngayon naman ay dumako tayo sa political news na ibabahagi ni Faye Natividad. Magandang araw sa inyo lahat. Narito ako ngayon sa inyong harapan para i-report ang ating political news na nakaraang linggo. Nag-aayos ng cyber libel si Senator Rizal Rivera sa Department of Justice laban sa 7 personalidad dahil sa pagpapakalit umano ng maling function online. Kabilang po dyan si Michael Maurilio alias Rene na binawi ang kanyang testimonya laban kay Pastor Tumulong. Kasama sa mga inireklamo si Atty. Ferdinand Topacio, Byron Cristobal, Jessica Eric Celis, Lizette Chu, Jason Sa at Alex Denso. Sabi naman ni Cristobal, bakit masyadong defensive ang Senado sa issue? Para naman kay Celis, pag-atake ito sa free speech at freedom of expression. Tinawag ni Moreno na legal harassment at bullying ang ginagawa ng Senado. Sinusubukan pa namin makuha ang pahayag ng iba pang inireklamo ni Tiveros. Sabi ng Senado, sasampa pa siya ng reklamo sa mga susunod pa na araw. Init-init ang political news na ibinahagi ni Faye Natividad. Ngayon naman ay dumako tayo sa international news na ibinahagi ni Caitlin Tumpalan. Caitlin? On Tuesday, July 8, the US President Donald Trump said he wants one company to handle the air traffic control system. During a cabinet meeting, he announced that it's better for one company to do all the work instead of splitting it in half, like digging, wiring, and demolition. The White House said the plan is to replace the old equipment with fiber, wireless, and satellite technology at more than 4,600 air traffic control sites. This includes adding 25,000 new radios, over 600 new radios, and 475 new voice changers. The President, Donald Trump, said he wants this project to be finished in 2 years. Chika bumbongs mga ka-Avos. Narito na mga patok na balita na tiyak mapapasabi ko na. Ulo naman sa as. Maganda ng mamangha, patawa sa isang TikToker na nagpauso na naman ng mga bagong linya na kinaaliwan ng mga Gen Z. Siya, si Willard Alocran o kilala bilang si Sophie. Nakilala siya dahil sa kanyang Dagok Time serye sa kanyang mga TikTok live. Katulad na lamang ito. Te, parang ang sarap naman Masarap yan. masarap. Talaga nabiling talaga ka sa kakursilyo na. Over naman sa mukbang. Te, patikim Ba't naman mo? ako ng sopas.
Over naman sa panic. Pengen. An open letter to my bestie. Yes, I know na fake tong break. Over naman sa backhouse. Talagang dumagdag ka pa sa gutom ko, ate. Alam mo bang broke na ako? Tinitipid ko na nga yung sopas. Dinadagdagan ko na lang ng tubig para may lasa pa din. In fairness naman, nasarapan ka. Yes, galing, tain na. Sana ma-realize mo na walang-wala na akong last money ko na yan. Yes, di ba ang lungkot? Ako na nga nag-change ng lifestyle para tipid naman. Kasi kamahal. Wala, sarap 550 na. magsangyup, di ba? Kaya yun, sige, bye-bye, love you, over. Ate, sorry, naubos ko yung hotdog. Di kita butter. Daddy, what's Beanie Po? Over naman sa ass. It's a girl group, anak. I used to listen and watch them, anak. Where? Do you have picture of them? Yes, I. Sige. Yes, galing. Tain na. Tama. Daddy, it's Auntie Joanna. Auntie Gwen. Auntie Stacy. Auntie Colette. Auntie Maloy. Auntie Aya. Auntie Sheena. And that's Mommy. It's Mommy. Over naman sa vocals na. Hey baby, I'm home. Over naman sa Mommy. Oh, hi. Hi. Bakit? Over naman sa cute ng jersey na yan. Over naman sa talikod si Dad. Naalala ko pa nun, sobrang fan na fan pa kita. Siyempre, ikaw si I love you ko eh. Over! Pero, tara na, ikirin na tayo. Over naman sa ass! Isa pa dito, ang sikat na line si Tony Fowler o kalala bilang si Mami On. Isa rin siya sa pinagkakaguluhan ng mga netizens sa internet. Ko, December 25, Daddy Rob! Pinapakita siya sa akin. Wala namang sasabi mo! Mag-brief ka na! Mag-brief ka na! Wow! Ngayon natarinig na natin ng mga balita. Muli, ako nga po pala si Ann Margaret David, Jayden Bato, at kami ang Balitang A-News. Naglilingkod ng tapat, naglilingkod ng tunay, serbisyong totoo lamang, Balitang A-News.